Kuha tayo ng update live mula dyan sa Bogo City Hospital. Andon si RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Dalawang araw, Jared Anthony. Dalawang umaga, wala nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan ng Cebu ay nananatili pa rin sa labas ng pagamutan dito sa may Cebu Provincial Hospital, Bogo City. Ang ilang mga pasyente, kagaya na lamang ni Nanay Erlinda, isinugod dito ang 54 anyos matapos makaranas ng grabing sakit sa tiyan na maaring natrigger umano ng takot at stress ng umugang lupa. Wala na kami sa loob ng bahay. Doon na lang kami sa labas. Pero yung sakit ni mom na yan, dati na yan? Oo. Kanya, tapos idala ko dito kaya hindi na ako nakaya ang sakit. Isa naman sa marami pang pasyenteng hindi naman maluba o hindi naman ganoon kaluba yung kondisyon, pero kailangan pa rin ma-admit kaya nagtitiis sa open grounds nitong pagamutan. Pero sa panay ng DZRH News kay Chief of Hospital, Dr. Zoraido Yurango, nabatid na hindi naman pala punuan itong ospital. Sadyang ayaw lang umano ng mga pasyenteng pumasok pa dito sa gusali dahil sa trauma ng pagguho at mayang aftershocks. Gaya na lamang ng magnitude 4.9 na lindol dito pa rin sa Bogo City kagabi. Ang dineclare is safe naman din yung patient's area natin. Kaso, ayaw pa nilang pumasok ng ating mga pasyente. It's understandable kasi grabe yung shakes, aftershocks. Una nang sinabi ng Office of Civil Defense, prioridad na masuri ang structural integrity nitong mga ospital. Maliban dyan, tuloy naman ang pamahagi ng tulong ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa katunayan, narito na itong isang wing van ng DSWD mula sa national government. At inaasahang magtutungo rin dito sila Secretary Rex Gatchalian at kung hindi magbabago ang schedule ay mukhang pati si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na natin ang ilan sa kanilang advance party na nasa loob nitong Bogo Hospital o ng Provincial Hospital ng Cebu dito sa may Bogo City. Dito naman sa labas, kitang-kita itong epekto ng lindol sa mga itak na kalsada, mga bahagyang pagguho ng mga pader, at tila baga nagdadagdag ng takot sa mga pasyente. Nagpapaalala sa trahedyang kumitil sa buhay na hindi bababa sa 70 katao hanggang ngayong umaga. Edniel, wala na tayong mga report ng retrieval operation, ano? Sa totoo lang, Katunying, hindi rin yan mabanggit ng mga rescuer. In fact, mapapansin nyo kahapon, doon sa kung tawagin ay golden hours ng rescue o yung 24 hours matapos ng magnitude 6.9 lindol, wala silang missing persons na binabanggit sa kanilang mga situation briefing. Ito'y dahil sa marami pa ring mga lugar ang hindi pa rin talaga napupuntahan. At ngayong araw na ito, araw na ng Huwebes, ngayon pa lamang nagka-signal ng bahagya dito sa may Bogo City. In fact, yung gamit natin ngayon, may connection natin ng sariling Starlink. Pero kung wala tayong ganito, ay pahirapan pa rin yung koneksyon at transportasyon doon sa mga lugar. Kaya atin sinasabi dahil maaari pa rin tumaas itong bilang dahil hindi pa rin batid kung mayroon pa bang mga nawawala, mayroon pa bang mga lugar na hindi pa naabot at patuloy pa rin yan susuyurin ang ating pamahalaan, Jerry at Anthony. Paano yung ang kuryente, buong Bogo ay may kuryente na ba? Sa ngayon, hindi pa nagbabalik maliban dito sa likod natin na ospital na mayroon syempreng mga priority sa mga generator. Pero wala pa dito sa Bogo City. In fact, nagulat nga lang tayo na may signal na rin kahit paano yung dalawang major telco. Pero ngayon lang din yan na araw na ito. Kahapon nauna rito yung Action Radio Cebu, yung DYRC team. At sinasabi nga nila na wala talagang point of connection dito. At ngayon lang din talaga nagkaroon ng signal. I don't know maya-maya dahil alam naman natin kung darating man ng presidente, magkakaroon din ng lockdown dito at kung ano pa. Pero isa yan doon sa mga priority ngayon ng OCD. Kanina narinig ko, kausap nyo rin si DPWH Secretary Vince Dizon. Kung mayroon mang infrastructure na masisilip, mga ospital, eskwelahan, at syempre, yung mga signal ng mga telco sa paunguna rin ng DICT. Yan yung una nating tinututukan sapagkat doon pa lang natin nakikita yung greater picture. Gaano pa ba kalawak yung hindi natin naaabot. Ngayong umaga, Jared Anthony, mayroon tayong natanggap na reports na may mga communities pa rin, remote areas, na hindi pa rin naabot. Dahil ang way lamang para maakyat sila, umabot sila, ay mga single motorcycle o hindi man, ay mga makikitid o maliliit na sasakyan. Kabilang yan doon sa mga dapat pang ma-check
ng ating pamahalang nasyonal. Jerry at Anthony. Ang mainam lang maganda na ng panahon. Ganda na, hindi na mainit umuulan, oh. oh. Wala nang ulan. Kagabi, galing tayo doon sa may Cebu City proper. Ang lakas ng ulan, katunying ka, Jerry. Pero pagdating dito, ito na nga, maaraw na. At mabuti na lamang ay hindi na nagtuloy-tuloy dahil ang binabanggit ng ating mga kababayan dito na mga nakaramdam ng lindol, sinabayan talaga sila ng malakas na pag-ulan. Lalo-lalo na dito sa may Pugo at iba pang bahagi ng northern portion, Jerry at Anthony. Mula sa Mactan, Cebu International Airport patungo diyan sa Bogo City, mga ilang oras yung travel time? Mga 2 to 3 hours katunying. Kasama yan doon sa hamon dahil garong kalaki yung travel time para maabot mo itong hardest hit kung tawagin o yung sentro ng nasabing lindol. Paliban pa dyan, syempre, pag-uusapan pa natin, pagdating mo doon sa may bayan ng Sugod at papunta rito sa may Bugo, may mga, dumadami na yung mga bitak sa kalsada. Dumadami na yung mga bitak sa daanan at kabilang yan doon sa mga maaring makapagpabagal sa proseso ng relief operations. Pero malalaman natin sapagkat kanina, nung binabaybay natin to, kung hindi tauhan ng medyang makasabay natin talaga, marked vehicles wala sa pamahalaan. Ang maganda dyan, as early as yesterday early morning, ay tumulak na pala ang BRP Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ano? Inutos yan ni Secretary Bani Lopez at marami yan, maraming hindi lang personnel, hindi lang mga doktor, kundi pati mga relief items galing DSWD, dala-dala niya. Mukhang kailangan talaga dito, kapit bisig. Edgel, balitaan mo kami at mukhang confirmed na ang pagpunta ng Pangulong Bongbong Marcos today dyan sa lalawigan ng Cebu. Maraming salamat, Edgel. Live pa rin mula rito sa lalawigan ng Cebu, kasama ng DYRC Action Radio Cebu. Ako, si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.